ahalintulad po natin sa kanila dahil sila po ay may experience na po at sila po ay handang mag-share po sa atin ng kanilang best practices po nila. Ang lalabas po niyan, ito po yun, dito po sa debilitating medical condition refers to a condition that is severe, persistent, and seriously affecting the patient's strength and ability to function and carry on most of daily living activities as identified and included in the good clinical practice to be formulated and developed by the Philippine Medical Cannabis Authority. Ito po yung gusto nating na i-create. Opo, At ito po yung i-establish po yan nung itong akto na atin pong ginagawa. At siyempre po, ang magdi-distinguish po kung sino po yung may debilitating na sakit, yung pong ating pong iti-train na mga doktor. Opo. Tama po, Mr. President. Subalit, dito po sa Section 6, ito ngang Philippine Medical Cannabis Authority na nabanggit nyo, Your Honor, Opo. wala naman po nakalagay dito na sila po ay mag-i-issue na, sila po mag-a-adapt ng Comprehensive Cannabis Medicalization Plan, mag-i-issue ng rules and regulations, at yung nabanggit ninyong good clinical practice, etc., etc. Subalit, wala naman po nakalagay dito, Your Honor, if I am correct, na sila dapat ay doktor. Sila po ba ay doktor o... Kasi hindi ho nakalagay dito na doktor sila. Baka ma-appoint dito ay hindi doktor o pwede po bang ibang profesyon na nandito? Kasi napakalalim po ng kanilang tungkulin and this will affect not just the health of the patient but even the medical profession. So, bakit po kaya walang doktor ditong kasali, Mr. President? Kung babasahin po natin ng panukala, malinaw po dito, Ginoong Pangulo, na nasa under po sila ng Philippine Medical Cannabis Authority. Ito pong Philippine Medical Cannabis Authority, ito po ay katulad po ng nabanggit natin, ito po ay halintulad na po natin sa ginagawa po nila sa ibang bansa na nagkagawa na po ng medical cannabis. Ito pong mga ito, composed po ito. Binubuo po ito ng mga profesional na yung iba po galing sa DOH, galing po sa iba't ibang ahensya na meron pong kinalaman po sa medical talaga. Pero yung pong mag-a-assess ng pasyente, dapat po professional po itong mga doktor. Talaga pong mga doktor po ito na bibigyan po talaga natin ng masusing pag-aaral para po malaman po nila kaagad kung ano po yung mga naisagawa ng mga tinatawag po natin evidence-based. Kasi ang ating pong panukala, Ginoong Pangulo, ito po ay evidence-based. Tayo po ay pinayagan, tayo po ay naatasan ng Senado na makapunta po tayo sa mga bansa na meron na pong medical cannabis at yun po, pinag-aralan po natin talaga kung paano po natin gagawin talagang safe ang pag-prescribe po ng medical cannabis. At ito naman po, hindi naman po din bago po sa atin na ang atin po mga doktor ay nakakapag-prescribe naman po yan ng morphine, nakakapag-prescribe po ng Demerol, nakakapag-prescribe po ng fentanyl. Kaya meron na rin po namang sinusunod. Meron na pong sinusunod na alituntunin at mga patakaran. Yun lamang po, siyempre, dito po sa ating panukala ay mas mahigpit po tayo. Mr. President, kaya nga po, will the good sponsor agree that perhaps during the period of amendments, itong Philippine Medical Cannabis Authority ay lagyan natin ng mga doktor, mga espesyalista. Kasi kung mapapalagay po dito ay hindi doktor, at sila po ang magre-regulate sa mga practitioners, sila po mag-i-issue ng permit, baka po magkaroon ng komplikasyon dahil ito po ay patungkol na sa health. So, rather than just have an advisory committee on medical use of cannabis composed of some medical professionals, under pa ito ng Department of Health, bakit dito po sa Philippine Medical Cannabis Authority ay hindi natin gawin na yung authority mismo ay should be headed by a physician as well as
other medical practitioners also coming from the academe para sa ganun po, synchronize na po pagdating dito sa advisory committee. Kasi itong Section 7, advisory committee, advisory lang po yun. Talaga ang magpapatakbo nito ay si Philippine Medical Cannabis Authority. So, with a good sponsor agreed that perhaps during the period of amendments, we might as well include the medical professionals to play a role in this authority, Mr. Opo, President. napakalaking karangalan po para sa inyong lingkod ang tumanggap po ng amendment po galing po sa inyo, Senator Professor Tol Tolentino. Salamat po, Mr. President. And I see, Mr. President, a provision here, the Section 22, the authority of the Philippine Medical Cannabis Authority to enter premises. Ano po ito? Will this be similar to a raid? Opo. May, nakalagay po dito ha? Opo, ito to po. ensure compliance with this act, the PMCA may at all times enter every building, every room, enclosure, or premises occupied by for cultivation, production, sale, manufacture, and to inspect. Hindi ho kaya may mga nilalabag na tayo dito, Mr. President, na mga constitutional provision. Kasi pag ganito po, hindi kaya kailangan ng search warrant o kailangan ng court order kasi ito pwede nang pasukin, no? Baka, Di po. baka wala na hong, alam nyo, pagpapasukin ng isang pribadong lugar, talagang may mga constitutional rights na pinoprotektahan, ika nga, Manso, Mrs. Castle. So, paano po kaya ito? Will you be willing to have this amended to make it more constitutionally compliant, Mr. President? Ito po, Kasi parang nare-raid na kahit anong oras, oh. Ito po, ganito- Kahit anong araw, kahit Opo, opo. anong, kahit alas 2 ng umaga. Opo. Wala nang court order. Opo, ganito po kasi yun, na-formulate po ito. Ito po kasi ang practice, ang best practice po nila sa bansang Israel. Opo. Sa Israel po kasi, ang nagbibigay po ng lisensya para ikaw ay makapag-cultivate, ikaw ay makapag-produce, ikaw ay makapag-deliver sa mga pharmacy, ay ang kanila pong cannabis agency. So sa atin po, kung ito po ay papasa, yung PMCA po, siya po ang nagbibigay ng lisensya at siya din po ang pwedeng talagang mag-inspect. At ito pong mga ganitong klase po kasi na meron po tayong cultivation na dapat po talaga anytime pwede pong pasukin dapat po talaga ng PMCA para makita po na wala po talagang anomalya sa loob. Talaga pong kumpleto lang po tayo sa safeguard. Kasi tandaan po natin na Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, gusto po natin talagang medical lang. Hindi po talaga siya magamit sa anumang bagay na may kinalaman po sa addiction. Kaya po gusto po natin sana makopya na kung ano po yung ginagawa po ng mga bansang pinuntahan natin, magawa po natin kaagad. Kasi sa akin naman pong palagay, dahil sila naman yung nagbibigay ng lisensya, so anytime pwede po silang mag-inspect. Opo, pero hindi naman po raid. Wag naman po raid na may mga kasi- ano lang po, talagang inspection lang po siya, talaga. So, Mr. President, siguro during the appropriate time when we amend this measure, siguro, papayag po ba kayo? Will you be willing to have this representation, infuse some amendments that would make this really constitutionally exact? Siguro po yung pagpasok sa mga premises, may oras. But again, Opo, siguro po, Mr. office President, hours po. Mr. President, medyo kasi ito yung preparation is a very wide term. Yung po bang nagpe-prepare ng mga ingredients kasama na rito. So, ang worry ko lang po, Mr. President, this might be subject to abuse. Halimbawa po, merong isang wag naman natin sabihin na malikot ang isip na PMCA, sinamahan ng ibang gustong mang-raid.
pasukin yung isang lugar. O PMCA kami.